naguguluhin ulit siya sa kanyang jungle camp. Oo, ito yung sinasabi, panggugulo, pero kailangang bantayan. Ito yung medyo mahirap para sa AP Bren. Nakatutok sila sa pag-clear ng wave, nakatutok din sila dapat dito kay James Banks. Tsaka ano dito, we have to take note na napilitan din na mag-purify yung Moskov. Banks na kumuha. So, ibig sabihin, itong vision niya, mauunahan na agad nitong si Zyda sa rotation. Kasi in a way, na-delay ni Yawi yun, tapos naka-first blood pa agad. Grabe ang juggle dun sa may top lane, pero may sagot naman sa may bottom lane. Lalabas na rin, may pinaplano ng AP Bren dito. Lord JM ang kanila makikita. There, tamang yoyo lang. Magle-level 4 na rin si Lord JM. Feathered Earth Strike from Lancy. Kalahati si Chobskirt, ha? Ganun na talaga yung meta ngayon. No? Pag ginamit mo na, or gamitin mo na agad yung ultimate, bago pa mag-turtle, pero din natin ngayon kung ano mangyayari. Si Sana makakakuha din ng pag-home revitalize, tapos mag-force back side ng TNC. Kekedot, ang kanila sisipain, tapos latag ng After the Guardian, inahabol kay Kekedot. That is gonna be a kill para dito sa TNC Pro Team. Ang tindi ng round down na yun. Ang ginagawa ng TNC dito, binibigyan kagad yung mga makukunat na hero na puma-frontline. Para nga naman hindi na maglakas loob na humarap para sa kanila. Pero may pinaplano ata si Kekedot na bibigyan nila dito. At mapapatumba ni Kosen. Di ba, wala na silang pinipili dito eh. Kahit yung mga tank, bibigyan kagad ng TNC 1.5k para sa Phoenix Army, and ang AP Bren hanggang ngayon, humahanap pa rin ng kanilang tempo. And alam mo, what happens when yung glorious pathway ng isang Hylos ay nagagamit na lang niya pang out, nawawalan sila ng isa pang potential engage and pag-slow dun sa pagragasa ng TNC. Speaking of rumaragasa, nakikitang rumaragasa sa may top lane yung TNC. Sinipa na naman. Bandang ibaba, at itong itaas ang kanilang tina-target. Masag yung Torres sa itaas. Ngayon, tumama yung pana. Tingnan natin kung makakatakas. Nakatakas pa rin. Sabay revitalize. Para dito sa TNC para makatakas si Nancy. Papasok na dito. Meron pa magsipa. Para kay Yawi. AOG naman. Para kay Lord JM. Si Zyda para makakakuha din ng bagong. Tuloy pa rin ang T-fight. Meron pa knock-up. Nako, hinahabol na si Zyda. Mga patay shutdown. At si JM makakatakas using that unbreakable skill. Buhay. At ngayon, kailangan umatras. Yawi, nag-aabang pa rin sa may bandang ibaba. Oo, naka-ready eh. Parang sabi niya, pre, tingin ka dito, pre. Ayan, ang titignan, pre. Oh, Diyan na rin si nagkakatingin Lucky. na nga. So, a space created para masira yung Torre sa bot. Grabe, ginamit lang ni Lancy yung Feathered Earthshake niya para mapaatras ng pilit. Itong AP Bren, pumapabor pa rin sa kanila or sa TNC at sa Phoenix Army yung mga sitwasyon. Sulit! Nagamit! Sakto, ginamit din yung Vengeance. Glorious Pathway naman para kay Keketot makakatakas ba? Dala mo makukulat dun sa may bottom lane. Dadating na si Lancy at nandito na si Shizu. So, kakalas. Kakalas muna sila. Sabi, too early for a team fight. Pumigil muna eh. Alam ng TNC no, na medyo magiging malalim. Lalo na hindi pa natin nakikita yung... Grabe naman. Skirt! Ang sakit tinamaan ng dalawang Feathered Earthstrike. And Flicker as well ay nagamit dito ni Lancy. Grabe yun, ha? Ibang klase na yung damage. Isipin mo, parang malaang break yung mga flicker na nangyari. Sobrang confident niya na parang maaabot niya yung si Lena, but then, hindi niya din naman nabigyan. Kasi nag-flicker din pala itong si Chobskirt. And kasi the moment na may mag-check, kahit sino, binibigyan na nila. Walang pag-hesitate. Kaya na nga nang nangyari ngayon. Maski yung kabayo, binibigyan na nila. Okay, latag ng Glorious Pathway. And si Der, naku, nagamit na yung curtain call. Pero ang daming kits na nagamit dito, ha? Pero ano to, ramdam mo na sa dalawang teams natin, talaga nag-iingat din sila. Even for TNC, mataas yung respeto nila sa kalaban nila kasi hindi nila pinipilit na magkaroon ng team fight. Di ba nagamit yung mga skills? Speaking of skills, because of Viva from the back! Napatay dito si Dera at makakasira pa ng story yung TNC. Ikatlo na to ni Dera at kusa pa ata nilang kailangan umatras! Tinamaan ng Feathered pero si Kusin nakakuha ng kill na yun. TNC Pro Team, dire-diretso lang talaga. Parang ang bilis kasi ng tempo and momentum na stinart ng TNC Pro Team, which is why medyo nagre-respond na lang yung AP Bren. Ito kagaya ng nabanggit natin nung game number 1. Yes, napigilan nila na mabigyan si James Banks, pero hindi nila napigilan mabigyan si Der. Grabe mga shoot! Kick it out! Yung akala mo safe ka na, pero hindi pa pala. Double kill para kay Kozen. And double ba? Hindi. Wala. Almost 8k gold lead, pwede nilang hayaan si Zyda na gawin iyon. Pero grabe nga, yung pag-engage na ginagawa dito ni Yawi. Kanina pa natin binabanggit ng paulit-ulit. Walang hesitation coming from TNC Pro Team. Kahit gano'ng kakakunat, deadma.
naman, from Chov Skirt ay tumama. Nasa gitna na ang Lord. Nagre-ready Ayan, si ayan Yawi. na. Ayun na naman, TikTok para kakaibang play yung nakita natin doon. Unstoppable na. Para na kay Kozen, meron pa Lord dito sa may middle lane. Okay, si James Maki nasa likod sila sa magiging target dapat of the Guardian gamit din. Sim with a vengeance mula kay Ter. Nakipagsabay na si Lord JM sa tatlo pero tutunaw din siya. Tatlo ang babagsak para sa AP Bren habang TNC. Ay, lumalaban! tatlo rin. Lumalaban! Kinalaban nata nila to ha! Ay! Sino man nanalo dito sa Oo. mga marksman natin? Kozen with a double kill! Making another one! A wipeout para sa kanila! At ito na yata yung inaantay na TNC. Masisigaw na nila this time around. Ang always rise pero pipilitin na depensa. Hindi na makakadepensa. Always rise! At TNC ito, gaano talaga nila sabihin natin, pinag-practice ang lahat ng to. Pero syempre, ang ating MVP walang iba kundi si Yawi. AP Brent, kaya nakita natin, I think earlier on into the match, si Der was having a hard time 0-3 kasi 0-1 siya. 2 minutes in. Ganon yung rotation na ginawa ng TNC Pro Team. Majority ng mga highlights din na mga setup mula dito sa TNC ay nagagaling talaga kay Yawi. Oo. And fina-follow upan lang dito ni Lord JM. Sobrang on point din ang mga Ayan, talon oh. eh, no? Ang ganda nung ano dito, ng synergy ni Yawi tsaka ni Lord JM. Kasi Yes. kung hindi mauuna si Yawi, si Lord JM, pero ayan o, di ba? Pagka Sipa may AOG, but nonetheless, after kasi ng Sipa, may nakareding Unbreakable. Unbreakable yung merong Yung tumaton. parang taunt konte. So, ang ganda kasi very mindful sila kung ano yung nagiging set from their post 5. So ibig sabihin yung taunt niya, gatont. Wow! Okay. Sige, going back. Oo. Kaya nga kung babalikan natin, yung naging performance sa TNC, ito nga yun, Ayun, no, no? yung mga crucial na sipa ni Yawi. Kasi meron silang 8K, 9K gold lead 10 minutes into the match-up. So, ibig sabihin, mas madami silang items and kahit sinong frontliner, kaya nilang pabagsakin. And really, really huge props Wow. to Kozen. Sobrang ganda ng performance. May kita yan dyan sa next. Totoo na parang micro, tapos sinubukan niyang pabagsakin yung dalawang natitira. Ito yun, na binabanggit natin. Yan, 1v1. 2v1 nga yan eh. Ayan pa. So, yung ganon, na parang dahil meron siyang espasyo galing kay Yawi ng earlier stages of the match, na ensure na the moment na magkaroon siya ng power spike, kaya niyang pumalag, kaya niyang lumaban. And nakita natin kung gaano talaga kalaki yung naibigay dito ng mga frontliners ng TNC para maging ganun ang resulta ng laban na iyon.